Kabanata 2311-2320. Ang mga marka ng kamao ni Zhou Ming ay nabasag lahat ng pulso ng bituin ni Chen Lei. Sumasabog sa hangin, liwanag at ulan, at malalaking bitik ang lumitaw sa kanilang paligid, nakakatakot. Sa gilid, sina Xiao Shuoya at Ding Yu, halos lahat ng kanilang mga buto ay nabali sa oras na ito, at sila ay nahulog sa lupa at hindi na makabangon. Gayunpaman, ang laban nina Chen Lei at Zhou Ming ay nabigla kina Xiao Shuoya at Ding Yu, at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ano ang nakikita ko? Ang mga mata ni Xiao Shuoya ay mas malaki kaysa sa bull's eye. Saglit, nakalimutan niya ang sakit sa kanyang katawan at pinanood si Chen Lei at Zhou Ming na mabangis na naglalaban. Kung tungkol kay Ding Yu, ganoon din ang nangyari, ang kanyang nakabukang bibig ay hindi maisara, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Nakita nila na hinarang talaga ni Chen Lei si Zhou Ming ng isang tao, at nakipagpantayan pa kay Zhou Ming, parehong umaatake at nagtatanggol. Ang paghahambing na ito ay nagpakita ng kanilang mga kahinaan at ang malaking agwat sa lakas. Hindi man lang nakayanan ng dalawa ang suntok ni Zhou Ming. Ngayon, si Chen Lei ay hindi lamang nakatanggap ng 12-dosenang mga suntok mula kay Zhou Ming, ngunit hindi siya nawala ng lakas, at pinilit pa niya si Zhou Ming na patuloy na suportahan kung si Chen Lei kung haharapin mo sila. Natatakot ako ang parehong lansihin ay makakapag-shoot ng paglipad. Sa pag-iisip nito, parehong nanlamig sina Xiao Shuoya at Ding Yu sa kanilang likuran. Iniisip ang lahat ng dati nilang pag-uugali, purong pinapatay nila sila. Dinurog sila ni Chen Lei hanggang sa mamatay, walang pinagkaiba sa pagdurog ng mga langgam, tuloy-tuloy pa rin nila si Chen Lei. Si Xiao Shuoya at Ding Yu ay natakot ng ilang sandali, ngunit alam din nila na nagkaroon sila ng malalim na alitan kay Chen Lei. Ang Chen Fan na ito ay napakalakas, kaya hindi siya mapipigilan. Si Xiao Shuoya at Ding Yu ay mas malupit sa kanilang mga puso. Sa anumang kaso, dapat silang gumawa ng paraan upang sirain si Chen Lei. Sa kabutihang palad, ang pag-iisip tungkol sa pakikitungo kay Ze Shenyang, sina Xiao Shuoya at Ding Yu ay medyo gamaan. Hanggat maaaring sumugod si Ze Shenyang sa oras, magkakaroon pa rin sila ng tiyak na pagkakataon na sirain si Chen Fan. Sa oras na ito, umaasa sina Xiao Shuoya at Ding Yu na si Zhou Ming ay maaaring malubhang masubitan si Chen Lei. Para naman kay Chiyon at Liu Chenzo, hindi nila inaasahan na may kukumpara si Chen Lei kay Zhou Ming. Alam nilang dalawa na hindi mahina si Chen Lei, ngunit hindi nila inaasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay aabot sa ganoong nakakatakot na estado. Sa sandaling ito, lalong nagalit si Zhou Ming habang lumalaban siya, at ang Outyan Fist ni Hiri ay dinurog niya ng sukdulan. Kahit sa likod ni Zhou Ming, isang napakalaking itim na araw ang tumambad, na parang Diyos o demonyong hininga, itim na enerhiya na umaagos, lubhang nakakatakot. Ito ang pagganap ni Zhou Ming sa pagdurog sa pamamaraan ng Black Sun Outyan Refining Chi sa sukdulan. Sa kapangyarihan ng Black Sun Outyan Refining Chi Technique, ang Black Sun Outyan Fist ni Zhou Ming ay lubhang nakakatakot. Magagawa nitong marahas na pasabugan ang mga bundok, taglay ang kapangyarihang sirain ang langit at sirain ang lupa. Sa sandaling ito, si Chen Lei, na napapalibutan ng mga bituin, ay puno ng mga bituin, na parang nakatayo sa mabituing kalangitan, ang kanyang paningin ay sobrang nakakagulat. Ito ang pangitain na ipinakita niya nang durugan niya ang mga bituin upang pinuhin ang pamamaraan ng Chi-Chi sa sukdulan. Patuloy na dinurog ni Chen Lei ang mga daliri ng ugat ng bituin, napakalakas ng kapangyarihan. Sa huli, ang sinag ng liwanag na binago ng kanyang mga daliri ay naging pula, ang apoy ay naging mas mabangis, ang apoy ay mabangis, at siya ay sumanib sa bituin vein finger sa lakas ng pale fire, nakakatakot. Shich! Ang mga sinag ng liwanag ay patayo at paalang, tulad ng mga shooting star sa kalangitan, na may hindi mapapantayang pambihirang kapangyarihan, na nagpapagod kay Zhou Ming sa pagharap dito, at nabigla siyang umatras ng paulit-ulit. Galit na umungol si Zhou Ming, na may walang katapusang kahihiyan. Hindi niya akalain na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, at halos makapasok siya sa nascent soul realm. Hindi niya pa rin mapigilan si Chen Lei, ngunit dahado siya. Para sa kanya, halatang nakakahiya. Siya ay isang likas na talento mula pagkabata, na higit pa sa kanyang mga kapantay. Mabilis ding umuunlad ang pagsasanay sa paglilinang.
Hindi siya nakatagpo ng anumang kahirapan. Ngayon, nang makilala niya ang isang kalaban na ang talento ay higit pa sa kanya, ayaw ni Zhou Ming. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhou Ming ay nag-aapoy sa nagngangalit na galit, nakatitig kay Chen Lei, ang kanyang katawan ay naglabas ng labis na malupit na pagbabago-bago ng enerhiya, at ang bilog ng itim na araw na lumulutang sa kanyang likuran ay agad na lumaki ng 10 beses. Bumangon mula sa likuran, na may nakakatakot na pamimilit, siya ay tumungo patungo sa pang-aapi ni Chen Lei. Ang bilog na itim na araw ay sinunog ang kawalan at tinakpan ang kalangitan, at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan sa Black Sun Outian Art. Kapag ginamit, tataas ang kapangyarihan nito ng 12-dosenang beses. Masasabing kayang tanggayin ng pamamaraang ito ang lahat ng mga kalaban, ngunit ang pamamaraang ito ay napakabigat din, at tumatagal ng mahabang panahon, upang makapagtanim ng mabuti. Sa orihinal, ang orihinal na pinsala ni Zhou Ming ay gumaling. Masasabing hanggat may panahon ng cultivation training, makapasok siya sa nascent soul realm. Gayunpaman, ngayong ginamit niya ang ipinagbabawal na pamamaraan ng Black Sun Outianju, kung gusto niyang makapasok sa nascent soul realm, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1 taon ng paggaling bago siya makabalik sa tuktok. Ang presyo na binayaran ay hindi sapat, hindi malaki. Ngunit ngayon, hindi na ito kayang pangalagaan ni Zhou Ming. Kung hindi niya papatayin si Chen Lei, ang kanyang isip ay hindi mapupuntahan, at ang kanyang sigla ay hindi makapagpahinga. Kung gayon, kahit na ang kanyang estado ay umabot sa rurok, hindi siya kailanman makakalusot sa Yuanying realm. Kaya, mas gugustuhin ni Zhou Ming na gumamit ng ipinagbabawal na pamamaraan para patayin si Chen Lei. Ang pag-ikot ng itim na araw ay labis na nakakatakot, at sa himpapawid, pinatay nito ang lahat ng mga kaaway. Boom! Ang pag-ikot ng itim na araw na ito ay bumagsak, at ang nakapaligid na mga taluktok ng bundok ay nagkapira-piraso, at maging ang mga criss-cross track ay lumitaw sa lupa. Sa isang iglap, napuno sila ng tubig sa lawa at naging wangzi pieces. Ang maliit na isla na ito ay napunit ng itim na bilog ng araw, at ibinuhos ng nakapalibot na lawa. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang hindi maihahambing na napakalaking presyon, at ang mga bituin sa paligid niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw, lumalabo, at nadudurog. Ramdam ni Chen Lei na hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nitong bilog na itim na araw. Kung hindi siya nag-iingat, malamang na maduraj siya kaagad. Sa oras na ito, hindi nag-atubili si Chen Lei na gamitin ang crit rune, at ilang beses ding tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Dinurog ni Chen Lei ang kanyang Xingmai daliri at itinuro ang itim na araw na tila mabagal at mabilis, hindi mapigilan. Sa oras na ito, ginamit din ni Chen Lei ang pamamaraan ng Star Refining Chi sa sukdulan, at ang buong katawan ay nagniningning sa liwanag ng bituin, at ang mga bituin ay lumitaw sa liwanag ng bituin at nagsanib sa Star Auxiliary Finger, na naging sanhi ng pagtaas ng kapangyarihan ng Auxiliary Star Finger. Boom! Sa huli, ang pag-atake ni Chen Lei ay sumabog ng husto sa malaking itim na araw na nahulog mula sa lungsod, at gumawa ng napakalaking tunog na parang lupa at lupa. Ang maliit na isla na ito ay agad na nawasak at lumubog sa kalahati. Para naman kina Shoshouya, Ding Yu, Shi Yun, at Liu Weizo, nakaramdam sila ng takot. Wala silang pakialam sa kanilang mga katawan na lubhang nasugatan. Lahat sila ay lumipad at tumakas sa labas, sinusubukang iwasan silang dalawa, anumang natitirang prestihiyo na nagmula sa labanan. Nabasag ang lupa, at ang hindi mabilang na mga hanay ng bato na nakabaon sa lupa ay nabasag lahat sa sandaling ito, at ang malalaking hanay na nakaayos ay nabura din sa isang iglap. Mapalad din na ang malaking pormasayon na ito ay nawasak at tuluyang nawasak. Kung hindi rin makakatakas sina Chi Yun, Liu Weizu, Shoshouya at Ding Yu, at tiyak na mayayanig sila sa lakas ng dalawa, nag-aaway sa isa't isa, putik. Kabanata 2312. Si Chi Yun, Liu Weizu at iba pa ay lumipad palabas at direktang tumakas mula sa maliit na isla na ito sa gitna ng lawa. Nakatayo sila sa lawa at pinanood sina Chen Lei at Zhou Ming sa gitna ng isla na nag-aaway. Sa sandaling ito, sa maliit na isla, ang sunod-sunod na taluktok ng bundok ay nagkawatak-watek, at ang maliliit na isla ay napunit, isa-isang lumubog, nahuhulog sa lawa at lumubog sa ilalim ng lawa.
Ang buong lawa ay napakalaki, ang tubig ay umaalon, ang mga alon ay magulo, at ang mga alon ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Halos mabaligtad ang buong malaking lawa, na parabang nadurog ang mundo. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Chenlei ang matinding sakit sa kanyang braso, at ang mga laman at dugo ay lumipad sa paligid, na nagpapakita ng kasuklam-suklam na mga buto. Kahit na ginamit ni Chenlei ang Critical Strike Rune para sirain ang Xingmai Finger at labanan ang huling ipinagbabawal na pamamaraan ni Zhou Ming, nakaramdam siya ng matinding pressure at nasugatan din. Para kay Zhou Ming, siya ay nasa ilalim din ng matinding pressure. Buong lakas niyang winasak ang ipinagbabawal na pamamaraan, at masasabing nagdulot din ito ng malaking pinsala sa kanya. Sa orihinal, ang ipinagbabawal na pamamaraan na ito ay magagamit lamang sa nascent soul realm. Ngunit ngayon ay napipilitang magpakita, masasabing ang kanyang mga meridian ay malubhang nasugatan. Tumingin si Zhou Ming kay Chenlei, ang kanyang mukha ay sobrang nakakatakot. Hindi niya inaasahan na, sa panganib ng backlash, gamit ang isang ipinagbabawal na pamamaraan, hindi niya mapapatay si Chenlei. Dahil dito, lalo pang naging determinado ang puso ni Zhou Ming sa pagpatay kay Chenlei, si Chenlei. Ang potensyal ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kung talagang lumaki si Chenlei, wala na siyang lugar para mabuhay. Sa huling beses na nagngangalit si Zhou Ming, nagsakripisyo siya ng isang itim na bungo na malajed, at tumulo ang kaunting dugo sa malaitim na bungo na ito na malajed. Biglang nagkaroon ng dalawang mata ang bungo na ito. Isang asterisk na ilaw ang kumislap sa gitna, na parang buhay. Si Jia ay nagpakawala ng kakaibang alulong, at pinatay si Chenlei. Ang pakiramdam na ibinigay ng bungo na ito kay Chenlei ay lubhang kakaiba at nagparamdam kay Chenlei na lubhang mapanganib. Ang bungo na ito ay dapat ituring bilang isang espiritual na ingat, ngunit si Chenlei ay hindi pa nakakita ng ganoong kasamaan at kakaibang espiritual na ingat. Nakita ni Chenlei ang bungo na ito na lumilipad patungo sa kanya, sumasabog gamit ang isang kamao, tinatangay ang malalaking bato, lumilipad sa himpapawid, at kahit ang mga alon na kasing taas ng 10,000 talampakan ay lumipad, ang eksena ay kamangha-mangha, at ito ay bumagsak sa hangin. Ito ay isang bungo. Ang itim na liwanag ay kumislap sa katawan ng bungo na ito, na parabang hindi ito apektado ng kapangyarihan ng kamao ni Chenlei. Agad itong lumitaw sa tabi ni Chenlei, nagbukas ng malaking black hole, at kumagad kay Chenlei. Natapakan ni Chenlei ang multo at nawala ang kanyang hakbang, at agad na nagbago ang kanyang posisyon, iniiwasan ang kagat ng bungo na ito, ngunit ang bungo na ito ay napakabilis kaya lumitaw siya sa tabi ni Chenlei sa susunod na sandali. Kumakagat kay Chenlei. Si Chenlei ay may intuition sa kanyang puso na hindi siya makakagat ng bungo na ito, kung hindi, siya ay nasa malaking problema. Ang ganitong uri ng kakaibang espiritual na ingat ay hindi maaaring hawakan, subukang huwag hawakan ito. Patuloy na nagbabago ang anyo ni Chenlei, ngunit ang itim na bungo na ito ay parang anino, hinahabol siya, hindi ito maalis ni Chenlei. Ipinagpatuloy ni Chenlei ang kanyang pag-iisip sa kanyang puso, sumusubok ng ilang pamamaraan ng sunod-sunod, sinusubukang sirain ang bungo na ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang itim na bungo na ito ay napakalakas, iniisip na imposibleng sirain ang bungo na ito. Si Chenlei ay naging mas kalmado at mas mahinahon. Alam niya na kung gusto niyang durugan ang bungo na ito, tila imposible nang hindi ginagamit ang paraan ng pagpindot sa ilalim ng kahon. Sa pag-iisip nito, hindi na nag-atubili pa si Chenlei, at sabay wave ng kanyang kamay, direktang kinuha niya ang Shenlian stick at hinawakan ito sa kanyang kamay. Matapos maging Chen Fan si Chenlei, gusto lang niyang kumilos gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang Chen Fan, at ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula sa pagkakakilanlan ni Chen Fan. Sa makatuwid, palagi siyang kumilos ng maingat at hindi kailanman ginamit si Chenlei ng iba't ibang pamamaraan. Pero iba ngayon, kakaiba ang itim na bungo na ito. Ang kanyang iba't ibang mga pamamaraan ay hindi epektibo sa itim na bungo na ito. Kung ayaw niyang makumplito, malamang na maapektuhan siya ng itim na bungo na ito. Ang bungo ay tinanggal mula sa labas. Sa sandali ng buhay at kamatayan, natural na hindi na inisip ni Chenlei na itago ang kanyang pagkakakilanlan, at nagpa siya na gamitin ang Shenlian Scepter.
Ang itim na bungo na ito ay lubhang kakaiba, napakasama, at napakalakas. Gayunpaman, alam ni Chenlei na ang Thunder God Lotus Scepter ay talagang kalaban ng itim na bungo na ito. Kaya naman napaka-desperadong ginamit ni Chenlei ang Holy Lotus Scepter. Hinawakan ni Chenlei ang Lotus Scepter sa kanyang kamay at direktang iwinagayway ito. Maya-maya, isang electric snake ang nahulog mula sa himpapawid at nilaslas ang itim na bungo. Sa isang sandali, ang itim na bungo na ito ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, at hindi mabilang na itim na usok ang bumangon mula sa itim na bungo at lumipad sa lahat ng direksyon. Boom boom! Muling iwinagayway ni Chenlei ang Lotus Stick, at sunod-sunod itong nilaslas sa mga itim na bungo. Ang itim na bungo ay tila nagyelo sa hangin, hindi makagalaw, hindi mabilang na itim na usok ang lumutang mula sa itim na bungo at naglaho, sa hangin, hamina ang kapangyarihan ng itim na bungo. Boom! Sa wakas, inilabas ni Chenlei ang kanyang huling pag-atake, direktang pinasabog sa hangin ang itim na bungo, naging buga ng itim na usok, at tuluyang nawala. Habang dinudurog ni Chenlei ang itim na bungo, sumigaw si Zhou Ming, nakiramay sa kanya, at nagtamo ng matinding pinsala. Ang itim na bungo na ito ay konektado sa isip ni Zhou Ming. Nadurog ang itim na bungo, at nagtamo rin ng matinding pinsala si Zhou Ming. Sa sandaling ito, sunod-sunod na dinurog ni Chenlei ang Shenlian Stick, at ang lahat ng kanyang cultivation ay naubos. Ang kapangyarihan ng Lotus Scepter ay mahusay, ngunit ang pagkonsumo ay kahanga-hanga. Kahit na nakakuha si Chenlei ng isang buong hanay ng mga diskarte sa Qi, ang enerhiya ng tableta ay naging kasing lakas ng dagat at hindi maarok. Hindi pa rin niya kayang gamitin ang Lotus Scepter ng walang katapusan. Nang makita ang itim na bungo na nabasag, inalis ni Chenlei ang banal na Lotus Scepter, pagkatapos ay naging malakas na hangin, at dumiretso sa Zhou Ming. Sa oras na ito, mas maraming pinsala ang natamo ni Zhou Ming kaysa kay Chenlei, at natural na gustong kunin ni Chenlei ang pagkakataong ito para tuluyang patayin si Zhou Ming. Ngayon, halos walang cultivation sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas pa rin. Nagpasya siyang gumamit ng pisikal na puwersa para direktang patayin si Zhou Ming. Para kay Chenlei, ang layo ng 10,000 metro ay sa isang kisap mata, at pagkatapos ay pinasabog niya si Zhou Ming ng isang suntok. Sa oras na ito, halos naubos na ang cultivation ni Zhou Ming, at na-backlash, at dahil nawasak ang itim na bungo, nasugatan din ang kaluluwa. Maging ito ay puwersa ng reaksyon o iba pang puwersa ng labanan, ang lahat ay nahulog sa isang labangan. Sa asensya, nakita ko ang suntok ni Chenlei, at umaasa sa kanyang instinct, sumuntok din siya para harangan ang suntok ni Chenlei. Boom! Nagbanggaan ang dalawang kamao, at saglit, ang kamao ni Zhou Ming ay sumabog sa ulap ng dugo, at talagang direktang sumabog ito ng suntok ni Chenlei. Ang pisikal na katawan ni Chenlei ay hindi magagapi sa buong Yuandan realm. Kahit na ang pisikal na katawan ni Zhou Ming ay parehong malakas, siya ay mas mahina kaysa kay Chenlei. Agad na umatras si Zhou Ming matapos ang kanyang kamao ay durog sa ambon ng dugo. Alam na ang malapit na labanan ay tiyak na hindi kalaban ni Chenlei. Kasabay nito, alam niyang nawalan na siya ng pagkakataong patayin si Chenlei. Imposibleng patayin si Chenlei. Ang pagpupursage dito ay malamang napugutan ng ulo ni Chenlei, at sa makatuwid, lalabas ang isang pag-urong. Kaya lang, talagang determinado si Chenlei na patayin si Zhou Ming sa pagkakataong ito, kaya todo-todo siya at hindi binigyan ng pagkakataon si Zhou Ming. Kabanata 2313. Ang ulan ng dugo at sirang buto ni Zhou Ming ay lumutang sa hangin, na iniwang natulala sina Xiao Xiaoya at Ding Yu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaari talagang patayin ni Chenlei si Zhou Ming na sobrang hindi kapanipaniwala. Pambihira, bulalas ni Ding Yu, at agad na sumimangot, nakaramdam ng matinding pressure. Dati, kinukutya nila si Chenlei at pinapagalitan sila ng kusa. Gusto nilang lumaban o pumatay. Noong una ay inakala kong si Chenlei ay isang langgam lamang, na maaaring durugan hanggang mamatay sa isang daliri, ngunit ngayon alam ko na ito ay isang malaking halimaw. Ngayon, ang puso ni Ding Yu ay puno ng kaba, natatakot na si Chenlei ay mag-areglo ng mga account. Para naman kay Xiao Xiaoya, ganoon din ang naramdaman niya.
Sa pag-iisip ng kasunduan nila ni Chen Lei para sa mapagpasyang labanan, hamina ang kanyang mga binti. Sa oras na ito, pagkatapos pasabugan ni Chen Lei si Zhou Ming, nahulog siya mula sa himpapawid at nahulog sa lawa. Pinugutan ng ulo si Zhou Ming, inubos din ang lahat ng pisikal na lakas at paglilinang ni Chen Lei. Hanggang ngayon, malapit na matapos ang laban. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi nakalimutan ni Chen Lei na itabi ang storage ring na binitawan ni Zhou Ming. Sa linggong ito si Zhou Ming ay lubhang nakakatakot, at ang mga bagay sa kanyang katawan ay malamang na hindi mabibili ng salapi. Shen Fan. Nang makita ang eksenang ito, lumipad sina Liu Weizo at Qi Yun patungo sa lawa at nagmamadaling iligtas si Chen Lei. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Chen Lei ay malata, walang bahid ng galit. Upang patayin si Zhou Ming ngayon lang, si Chen Lei ay na-overload din sa mga outbreak. Ilang sandali pa ay napakaseryoso din ng mga sumunod na pangyayari. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita sina Shosho Uya at Ding Yu ng bakas ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Si Chen Lei ay malubhang nasugatan. Isa itong magandang pagkakataon para patayin si Chen Lei. Gayunpaman, kasama sina Liu Weizo at Qi Yun, maaaring hindi madaling gawain na patayin si Chen Lei. Sa oras na ito, nagsimulang makipag-ugnayan sina Shosho Uya at Ding Yu kay Zi Shenyang. Hanggat makakarating si Zi Shenyang, tiyak na magagawa nilang manalo at mapatay si Chen Lei. May kalahating araw pa, bilasan mo, dapat walang problema. Sina Shosho Uya at Ding Yu ay nakatanggap ng tugon mula kay Zi Shenyang, at may kalahating araw pa si Zi Shenyang para dumating. Depende sa sitwasyon, ang pinsala ni Chen Lei ay medyo malubha, at maaaring mahirap na ganap na mabawi sa kalahating araw. Sa oras na ito, takot na takot din sina Shosho Uya at Ding Yu kay Chen Lei. Nagawa nilang patayin si Zhou Ming. Hindi naman sila kalaban. Naniniwala sina Shosho Uya at Ding Yu na kahit si Zi Shenyang ay maaaring hindi kalaban ni Chen Lei sa kanyang kapanahunan. Gayunpaman, ngayong nasugatan si Chen Lei, sa tulong ni Zi Shenyang, hindi dapat maging problema ang pagpatay kay Chen Lei. Sina Shosho Uya at Ding Yu, sa sandaling ito, ay mabilis na lumunok ng mga tabletas upang maibalik ang kanilang lakas, sinusubukang makabalik sa kanilang pinakamataas na estado, at makakatulong sila kapag pinugutan ng ulo si Chen Lei. Sa oras na ito, sinabi ni Chen Lei kina Qi Yun at Liu Weizo, bagaman malubha ang pinsala ko, hindi ito nakamamatay. Ilalagay mo ako sa Lingayo Bamboo Forest. Sa oras na ito, ang maliit na isla na ito sa gitna ng lawa ay nilubog ni na Chen Lei at Zhou Ming, ngunit ang Spiritual Jade Bamboo Forest ay nakaugat pa rin sa kawalan, nang walang anumang pinsala. Ang bahaging ito ng kagubatan ng kawayan ng Lingayo, ngunit ito ay isang napakabihirang kayamanan, ang panloob na diwan ng kagubatan ng kawayan ay dalisay at sagana. Ito ay mas mabisa sa pagsasanay at pagpapagaling sa paglilinang sa kagubatan ng kawayan ng Lingayo. Tumanggo sina Qi Yun at Liu Weizo matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, at pagkatapos ay inilipat si Chen Lei sa Lingayo Bamboo Forest. Lingayo Bamboo Forest, na sumasaklaw sa daan-daang ektarya, ang espiritual na enerhiya ay napakasagana. Si Chen Lei ay nasugatan sa oras na ito, higit sa lahat dahil sa labis na pagkonsumo ng danyuan sa kanyang katawan, at ang pisikal na katawan ay lumampas din sa limitasyon na kaya niyang tiisin. Bagamat mukhang mabigat, hindi ito isang nakamamatay na pinsala. At sa loob nitong espiritual na Jade Bamboo Forest, masasabing ito ang pinakamagandang banal na lugar ng pagpapagaling. Umupo si Chen Lei sa kagubatan ng kawayan, pagkatapos ay pinatakbo ang mga bituin upang maperpekto ang pamamaraan ng Qi, at nagsimulang mabawi ang naubos na paglilinang. Habang pinapatakbo ni Chen Lei ang aura technique sa mga bituin, hindi mabilang na mga aura ang naakit sa kanya, naging mas dalisay na liwanag ng bituin, at bumaon sa katawan ni Chen Lei. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay natatakpan ng isang layer ng starlight, mukhang napakasagrado. At sina Qi Yun at Liu Chenzo, parehong nakaupo sa tabi ni Chen Lei, ay nagsimula ring patakbuhin ang Qi refining technique upang maibalik ang kanilang mga pinsala at cultivation. Sa di kalayuan, sina Shosho Uya at Ding Yu, nang makita ang eksenang ito, ay sumikat din sa Spirit Jade Bamboo Forest, at nakahanap ng isang lugar na malayo sa Chen Lei,
at umasa din sa epekto ng Spirit Jade Bamboo Forest upang maibalik ang paglilinang. Ang Lingayo Bamboo Forest, na sumasaklaw sa daan-daang ektarya, ay maaaring gamitin ng daan-daang tao upang magsanay ng paglilinang ng sabay-sabay. Maaari silang magsanay ng paglilinang dito nang hindi naaapektuhan ang isa't isa. Nang magsanay sina Dingyu at Shoshouya sa pagtatanim sa Lingayo Bamboo Forest, agad silang nakaramdam ng kamangha-manghang epekto. Ang walang katapusang espiritual na enerhiya, napakadalisay, ay ibinuhos sa kanilang mga katawan. Ilang sandali pa ay natigilan silang dalawa. Kung maisasagawa nila ang paglilinang na ito sa mahabang panahon, tiyak na makakaakyat sila sa tuktok. Sa pag-iisip tungkol dito, parehong nagtaka sina Dingyu at Shoshouya kung paano nila mamonopolize ang feng shui treasure na ito. Gayunpaman, alam din nila na kung hindi mo papatayin si Chen Lei, walang silbi ang lahat. Nang dumating ang Purple Saint Sun at pinatay si Chen Lei, maaari nilang isipin kung paano makukuha ang geomantic treasure na ito. Sa oras na ito, mabilis na nakabawi ang malabong yuan pil ni Chen Lei. Unti-unti, naging kulay pilak at makinang ang dim yuan pil, halos bumalik sa pinakamataas na estado nito. At mabilis ding bumabawi ang pisikal na lakas ni Chen Lei. Ang pamamaraan ng paglilinang ng Star Chi ni Chen Lei ay kamangha-mangha, at ang bilis ng kanyang pagbawi ay kamangha-mangha, at ang katawan ni Chen Lei ay pantay na malupit, at ang bilis ng pagbawi ng pisikal na katawan ay mas mabilis din kaysa sa karaniwang powerhouse. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng mahigit kalahating araw, ang pisikal na katawan at cultivation base ni Chen Lei ay hindi bumalik sa kanilang peak, ngunit nakabawi din sila sa 70% na hindi na nakaapekto sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon, binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata at itinuon ang kanyang tingin sa piraso ng spiritual jade bamboo forest na ito. Sa sandaling ito, nakikita niya na ang piraso ng espiritual na jade na kagubatan ng kawayan ay nakaugat sa kawalan, patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa kawalan, at nagsasama sa kagubatan ng kawayan. Higit pa rito, pagkatapos ng pagbabagong anyo ng Yuzu Forest, ang mga espiritual na chi na ito ay naging napakadalisay, at maaari silang maging purong enerhiya ng tableta ng hindi gaanong nililinaw. Lumingon ang mga mata ni Chen Lei at iniisip niya kung paano kukunin ang kagubatan ng kawayan na ito. Ang kagubatan ng kawayan na ito ay napakabihirang. Sayang naman kung na-miss mo. Sa oras na ito, parehong nakatanggap ng tawag mula kay Zi Shengyang sina Shoshouya at Dingyu. Dumating siya at hiniling kina Shoshouya at Dingyu na puntahan sila. Si Shoshouya at Dingyu ay mabilis na lumipad palabas ng Lingayo Bamboo Forest, at pinuntahan si Zi Shengyang. Hindi nagtagal, nakilala ni na Shoshouya at Dingyu si Zi Shengyang. Bukod kay Zi Shengyang, may isa pang makapangyarihang tao na nakatayo sa tabi ni Zi Shengyang. Isa rin siyang malakas na tao sa ika-9 na layer ng Yuandan Realm. Napakalakas din ng hininga. Kabanata 2314 na nag-aaway sa isa't isa. Nakita ko na si Brother Shengyang, hindi ko alam kung sino ito. Tumingin si Shoshouya kay Zi Shengyang at nagtanong. Ito ang aking senior brother na si Song Ruizhuang, inanyayahan akong tumulong sa paggawa ng suntok, sabi ni Zi Shengyang. Binigyang pansin din ni Zi Shengyang si Chen Lei. Sa simula, nakuha ni Chen Lei ang unang military merit at inalis kay Zi Shengyang ang limelight kasabay nito. Naging sanhi din siya ng pagkawala ng balahibo ng Phoenix kay Zi Shengyang, na naging dahilan upang patayin ni Zi Shengyang si Chen Lei. Nang maglaon, nagpadala si Zi Shengyang ng malalakas na lalaki upang harangin si Chen Lei, ngunit sa halip na patayin si Chen Lei, ang buong hukbo ay nalipol. Ang pangkat ng malalakas na lalaki na ipinadala ay pinugutan lahat ni Chen Lei. Kabilang sa kanila, mayroong nakababatang kapatid na lalaki ni Zi Sheng. Masasabing mula noon, si Chen Lei at Zi Shengyang ay hayagang nagpahayag ng higit sa isang beses na gusto niyang patayin si Chen Lei at ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Ngayon, sa wakas nakahanap ako ng pagkakataon. Gayunpaman, kahit alam ni Zi Shengyang na ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, wala pa rin siyang pakialam. Sa halip, inimbitahan niya ang kanyang senior brother na si Song Ruizhuang na sama-samang manghuli kay Chen Lei para matiyak na siya ay walang kabuluhan. Para naman kina Shoshouya at Dingyu,
Pareho silang gamaan ng pakiramdam nang makita nila ang pagpapakilala ni Zi Shenyang. Sa ganitong paraan, tiyak na mamamatay si Chen Lei. Brother Shenyang, totoo na talagang malakas si Chen Fan. Nakita naming pinasabog niya si Zhou Ming ng sekta ng Thalho gamit ang aming sariling mga mata. Kailangan mong maging maingat sa pagharap dito. Muling pinaalalahanan ni Shosho Uya si Zi Shenyang na hindi dapat maliitin si Chen Fan. Tumango si Zi Shenyang, alam niyang hindi dapat maliitin ang lakas ni Chen Lei, kaya nakipag-usap sila ni senior brother kay Chen Lei. Hindi naniniwala si Zi Shenyang na makakaligtas si Chen Lei kung makikipagtulungan si senior brother. Nasaan si Chen Fan ngayon? Tanong ni Zi Shenyang. Sabik na siyang patayin si Chen Lei at hindi niya binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon si Chen Lei. Go, ihahatid kita dyan. Sabay na sabi ni na Shosho Uya at Ding Yu, pagkatapos ay lumipad upang manguna, at si Zi Shenyang at Song Ruiswang ay lumipad upang sumunod. Hindi nagtagal, sumugod sina Shosho Uya at Ding Yu sa Lingayo Bamboo Forest kasama sina Zi Shenyang at Song Ruiswang. Ito ang Lingayo Bamboo Forest. Nang makita ang piraso ng spiritual jade bamboo forest na ito, Zi Shenyang man o Song Ruiswang, lahat sila ay nagulat, at may nag-aapoy na tingin sa kanilang mga mata. Oo, ito ang Lingayo Bamboo Forest. Sinabi ni Shosho Uya, nang makita ang gulat na ekspresyon ni Zi Shenyang, ipinagmamalaki niya ito. Tiningnan ni Song Ruiswang ang spiritual jade bamboo forest na ito at sinabing, kung masanay tayo sa paglilinang sa spiritual jade bamboo forest na ito sa loob ng ilang panahon, makakalusot tayo sa nascent soul realm sa wala pang kalahating taon. Panipik. Sa kasalukuyan, Zi Shenyang man ito o Song Ruiswang, naabot na nila ang ika-9 na antas ng Yuandan realm, at lahat sila ay nagkaroon ng ilang pagkakataon sa Dachu Royal Inheritance Holy Land, at ang kanilang lakas ay napabutilu. Ngayon, ito, kailangan lang ng pagkakataon na makapasok sa nascent soul realm. Oo, itong bamboo forest, kailangan nating kontrolin. Sinabi rin ni Zi Shenyang na may pagnanais na manalo. Si Chen Fan iyan, sabi ni Shosho Uya, itinuro kung saan nakaupo si Chen Lei. Sa katunayan, nakita ni Zi Shenyang si Chen Lei sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata at tumingin kay Zi Shenyang, Shosho Uya, Ding Yu at iba pa. Naramdaman din ni Liu Weizo at Chi Yun na may paparating at nagmulat ng kanilang mga mata nang makita nila sina Shosho Uya, Ding Yu at Zi Shenyang na magkasama, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Fair na, sinabi ni Zi Shenyang, pagkatapos, lumilipad sa hugis, nagmamadali patungo sa direksyon kung saan naroon sina Chen Lei, Chi Yun at Liu Weizo. Ilang tao mula sa Zi Shenyang ang pumunta kay Chen Lei at bumagsak sa lupa na may kalmadong mga ekspresyon, ngunit ang hangarin ng pagpatay ni Senador Han ay sumikat sa kanilang mga mata. Chen Fan, pinapadali mo ako. Tumingin si Zi Shenyang kay Chen Lei at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Zi Shenyang, ano ang gusto mong gawin? Hindi nagsalita si Chen Lei, ngunit unang nagtanong si Chi Yun. Ha, ano ang gusto ko, Miss Chi? Napakawalang muwang ng tanong mo. Natural na pumunta ako dito para patayin si Chen Fan, pinatay niya ang kapatid ko, at pinatay ang ilan sa mga disipulo ko sa Zion Sect. Ang buhay namin ni Zion Sect magkaroon ng antagonism. Kung hindi mo papatayin si Chen Lei, hindi ako karapat-dapat na maging tao. Sabi ni Zi Shenyang na may malamig na nguso. Zi Shenyang, ngayon ang panahon ng pagsasama sa labas ng mundo. Ang pinakamalaking kaaway ay si Thalho. Ang Panginoon ng lungsod ng Zion ay may utos na huwag magpatayan. Gusto mo bang lumaban? Galit na sabi ni Chi Yun. Huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong ama para mangbuli ng mga tao. Hindi niya pa rin ako makontrol. Ngayon, Chen Lei, papatayin ko si Chen Lei. Miss Chi, kung interesado ka, pakawalan mo ako agad, hindi ako nahihiya. Ikaw, kung ignorante ka, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sayo ng magkasama. Panipik. Maglakas loob ka ba? Matapos marinig ni Chi Yun ang gayong dominanteng mga salita mula kay Zi Shenyang, namula ang kanyang mukha at sumigaw siya. Bakit hindi ako maglakas loob? Hindi pinansin ni Zi Shenyang ang pagkakakilanlan ni Chi Yun, ang pinakamatandang babae ng City Lord's Mansion. Sa oras na ito, sinabi ni Shosho Uya, Chi Yun, ipinapayo ko sa iyo na maging mas matalino,
Itong Chen Fan, ito ba ay Chen Fan na karapat-dapat sa iyong pagpapanatili? Ang paggawa ng tama sa amin ay hindi nagtatapos ng maayos. Tumingin si Chiyon kay Shosho Uya at sinabing, Shosho Uya, kailangan mo pa ring maging walang hiya. Dapat mong malaman na kung wala kang Chen Fan, 2 beses kang mawawala ng buhay. Hindi lang ayaw mong gumanti, kundi maghihiganti ka. Iyan ay isang kakila-kilabot na bagay. Panipi. Si Shosho Uya ay namula sa pagbulyaw ni Chiyon, na may pangit na tingin, at sinabing, Chiyon, sa tingin ko ikaw ay nag-iiho at hindi kumakain ng masarap na alak. Kung ganoon, tingnan ko kung paano kita nililinis. Ngayon, huwag mong isipin ang sinuman sa inyo. Umalis ng buhay. Panipi. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipinakita ni Shosho Uya ang kanyang huling mukha. At si Ding Yu ay nagpatuloy sa pag-condense ng kanyang lakas, mahigpit na ikinulong si Liu Weizo, at nagpas siyang kunin muna si Liu Weizo pagkatapos niyang magsimula. Tumingin si Chen Lei kay Zi Shengyang, alam kung ano ang nangyari ngayon, hindi talaga siya maaaring maging mabait, at ilang beses na siyang sinaktan ni Zi Shengyang, at hindi na muling pinabayaan ni Chen Lei si Zi Shengyang, sinabi, ipasok ang kaso, pagkatapos ay itigil ang pagsasalita ng walang kaparerikan at gawin ito. Panipi. Ngumiti ng malawak si Zi Shengyang at nagsabi, napakabuti, Chen Fan, mamatay ka. Pagkatapos magsalita, si Zi Shengyang ay mabilis na sumugod kay Chen Lei. Si Chen Lei ay ayaw magpakita ng kahinaan, itinaas ang kanyang mga daliri, at ang mga kalsada ay tumawid at tumama kay Zi Shengyang. Chish-chish-chich. Ang sinag ng daliri ay tumagos sa walang laman, mas matalas kaysa sa sinag ng espada, napakalakas, tulad ng isang sinag ng meteor sa kalangitan sa gabi. Ang Purple Sacred Yang ay mukhang malamig, puno ng lilang gas, na sumasaklaw sa daan-daang milya, at sa parehong oras ang katawan ay kumikinang din sa lilang liwanag. Ang mga palad ay nakataas, isang serye ng matibay na mga kopya ng palad ang tinapik ang malakas na liwanag ng daliri, at itinuro ang isa't isa, iba pa. Ang mga tao ay nahulog sa mga piraso. Ha! Nakita ni Chen Lei si Zi Shengyang na ikinakaway ang kanyang palad, at tuluyan niyang winasak ang kapangyarihan ng mga bituin. Medyo nagulat siya, dahil nararamdaman niya na ang lakas ni Zi Shengyang ay pambihira at malayo, alamat. Si Zi Shengyang ay kilala bilang numero 1 Young Master sa Zion City, at si Chen Lei ay hindi pa nakalaro laban kay Zi Shengyang dati. Gayunpaman, naglaro si Chen Lei laban kay Lin Moxuan. Nireranggo si Lin Moxuan sa nangungunang 10 kabilang sa mga nakababatang henerasyon ng 9 na mga banal na pintuan. Kung ikukumpara kay Lin Moxuan, si Zi Shengyang, ang numero 1 Young Master sa Zion City, ay talagang isang piraso ng cake. Gayunpaman, sa sandaling ibigay niya ito, natuklasan ni Chen Lei na si Zi Shengyang ay hindi mas mahina kaysa kay Lin Moxuan, na ikinagulat ni Chen Lei. Ika-2315 na kabanata. Kahit na ang reputasyon ni Zi Shengyang ay mahusay sa Zion City, ngunit sa pagtingin sa buong Chu, hindi ito dapat ay ranggo, ngunit pagkatapos ibigay ito, naramdaman ni Chen Lei na nagkamali siya sa kanyang naunang pagtatansya. Ang purple na sagradong araw na ito ay karapat-dapat na maging isang Tianzang henyo, napakalakas at mapangahas. Sa panahon ng laban, naramdaman ni Chen Lei na ang Purple Holy Sun na ito ay hindi mas mahina kaysa kina Lin Moxuan at Zhou Ming. Sa katunayan, bago si Zi Shengyang, ang kanyang lakas ay talagang hindi may kukumpara kay Lin Moxuan, Zhou Ming at iba pa. Qi Refining Technique. Ang set na ito ng Qi Refining Technique ay talagang sikat na Donglei Purple Qi Refining Technique. Ang set ng Qi Refining Technique na ito ay masasabing advanced na bersyon ng Zion Qi Refining Technique na dati nang isinagawa ni Zi Shengyang. Sa ganitong paraan, pagkatapos na gawing perpekto ni Zi Shengyang ang Donglei Purple Qi Cultivation Technique, ang kanyang sariling lakas ay lubos na napabuti, at siya ay naging isa sa mga nangungunang mga young powerhouse na kayang tumugma sa buong Dachu Dynasty. Sa kasalukuyan, masasabing ambisyoso si Zi Shengyang. Kapag nalampasan na niya ang nascent soul realm, maaari pa siyang maging unang tao sa buong Dachu Dynasty. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa Sectmaster Zion. Dahil dito, lalong naging mayabang si Zi Shengyang. Hindi niya inilagay ang utos ng Panginoon ng Kastilyo ng Zion City sa kanyang mga mata,
at nang ahas na salakayin si Chen Lei ng tahasan. Kaya lang, pagkatapos igalaw ang kanyang mga kamay, nakaramdam din si Zi Shengyang ng labis na pagkagulat, dahil natuklasan niya na ang Chen Fan na ito ay talagang napakalakas, kahit na siya ay psikolohikal na handa para sa lakas ni Chen Fan, ngunit sa sandaling ito, hindi pa rin ako makapaniwala, ito. Dahil si Chen Fan, na nasa kabilang panig, ay talagang mas malakas ang pakiramdam kaysa sa kanya. Sa ganitong paraan mas mamamatay ka. Si Zi Shengyang ay umungal sa kanyang puso, walang awang bumaril, ang kanyang katawan ay lumundag ng kulay ube na liwanag, at iba't ibang makapangyarihang martial arts ay salit-salit na ipinakita, na nagpapainggal sa hangin, lumilipad na buhangin at mga bato, at nagngangalit na mga alon at langit, na para bang ito ay isang teritoryo na napakamaganda. Sa ganoong sitwasyon, maging si Xu Shouya, Ding Yu, o ang senior brother na kasama ni Zi Shengyang, walang paraan para makalapit sa battle circle ng dalawa, at umatras sila, pinagbuti ang kanilang paningin, at humarap tumingin sa ang sentro ng larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, ang senior brother ni Zi Shengyang na si Zhao Ruishuang, na may malamig at seryosong mga mata, ay tumingin sa larangan ng digmaan ng hindi kumukurap. Naramdaman ni Zhao Ruishuang na ang kanyang junior brother ay talagang dahado, na ikinagulat niya ng kaunti. Si Zhao Ruishuang ay may malalim na pagkaunawa sa paniniil ni Zi Shengyang. Hindi siya ang kalaban ni Zi Shengyang. Gayunpaman, ang isang malakas na tao sa ikalimang antas ng Yuandan Realm ay maihahambing kay Zi Shengyang, kaya alam ni Zhao Ruishuang ang ibig sabihin ng langit sa kabila ng langit, at may mga tao sa labas ng mundo. Nakita na nina Xu Shouya at Ding Yu ang paniniil ni Chen Lei, ngunit ngayon ay nakita nilang muli ang mga aksyon ni Chen Lei, nakaramdam pa rin sila ng labis na pagkagulat. Ang lakas ni Chen Lei ay nagpaparamdam sa kanila ng labis na kawalan ng pag-asa at hinding-hindi malalampasan si Chen Lei. Dahil dito, lalo pang kinasusuklaman ni Xu Shouya at Ding Yu si Chen Lei, at gusto nilang hatulan ng kamatayan si Chen Lei. Boom! Ito ay isa na namang nakayayanig na pambobomba. Sina Chen Lei at Zi Shengyang ay halos gumamit ng kanilang sariling natatanging kakayahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Zi Shengyang ay dumanas ng maliit na pagkatalo. Ang kanyang palad ay tinusok ng mga daliri ni Chen Lei. Lumitaw ang isang butas ng dugo sa kanyang palad na may umaagos na dugo. Sa oras na ito, malamig ang mga mata ni Zi Shengyang, tumingin siya kay Chen Lei ng mariin, at dahan-dahang sinabi, "Chen Fan, hindi ko inaasahan na aabot ka sa puntong ito. Minamaliit kita, pero ang swerte mo." Panipi. Sa sandaling ito, ang lilang liwanag ay tumama sa palad ni Zi Shengyang, at ang butas ng dugo ay nakabawi sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang kisap mata, biglang gumaling ang mga sugat ni Zi Shengyang. Ang sobrang nakakatakot na bilis ng pagbawi ay nagpagulat din kay Chen Lei. Ang mga lihim na pamamaraan na pinagkadalubhasaan ng Purple Saint Son na ito ay napakarami, at lahat sila ay pambihira. Matapos gumaling ang sugat sa palad ni Zi Shengyang, kumalat ang purple na gas, naglalabas ng nakakatakot na mataas na temperatura, nasusunog ang kawalan at natuyo ang buong lawa, at ang momentum ng buong tao ay tumaas ng 12 beses. Sa sandaling ito, dinurog ni Zi Shengyang ang Zeki technique ni Dong Lei sa sukdulan, naglabas ng sobrang nakakatakot na aura. Hindi na sinusubukan si Chen Lei, ngunit gustong gawin ang kanyang pinakamalakas na suntok, kumpletong kaalaman. Chen Lei. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Chen Lei na hawakan ang kanyang mga kamay. Sinira rin niya ang mga bituin para magsanay ng Qi technique. Napuno ng mga bituin ang mga bituin sa buong katawan niya. Naglalakihan ang mga bituin sa paligid niya. Malinaw, sa antas ng pagsasanay sa Qi, ang pagsasanay ni Chen Lei sa pamamaraan ng Qi ay hindi mas mahina kaysa kay Zi Shengyang. Kasabay nito, ginamit din ni Chen Lei ang Critical Strike Rune para pagpalain siya, na nagpapataas ng kanyang lakas ng 12 beses. Ang ganoong momentum ay nagparamdam kay Zi Shengyang na medyo na-suffocate, at isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw sa kanyang puso. At alam din ni Zhao Ruishuang, na nanunood ng labanan, na ito ay isang kritikal na sandali ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Isang maikling silver spear ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Maraming misteryosong rune ang nakaukit dito. Sa ilalim ng pagkawasak ni Zhao Ruishuang,
hindi mabilang na mga ron ang lumipad mula sa maikling sibat, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Naramdaman ni Zhao Ruiswang na ang pag-atake ng kanyang junior brother ay maaaring hindi makapatay kay Chen-Lei, kaya nagpa siya siyang tumulong. Boom! Inilunsad ni Zi Shengyang ang kanyang pinakamalakas na suntok, at ito rin ang pinakamalakas na henyo ng Zayan sect. Tinatawag itong Zayan Holy Light Palm. Sa sandaling ito, sa pagpapala ng Donglei Lian Zayan Chi Technique, ang Zayan Holy Light Palm na ito ay napakalakas. Ang malaking kakilakilabot ay maaaring puksain ang isang sagradong bundok gamit ang isang direktang palad. Isang malaking mapusyaw na lilang palad, lubhang nakakatakot, na may kakilakilabot na pamimilit, sinampal ng malakas si Chen-Lei. Sa isang iglap, ang walang laman ay natagos sa pamamagitan ng mga layer, at isang itim na bagyo sa kalawakan ang sumabog sa paligid nito, napakakilabot. Sa oras na ito, dinurog din ni Chen-Lei ang Star Pulse Finger sa sukdulan. Ang Star Heart Finger na sinamahan ng Star Chi Refining Technique ay masasabing isang match made in heaven, at ang lakas nito ay pinalaki din ng 12-12 ng kasabay nito. Tumutugma ito sa Critical Strike Rune. Ang lakas ng suntok na ito ay matatawag na earth-shattering. Naramdaman ni Chen-Lei na kahit isang malakas na tao sa nascent soul realm ay halos hindi kayang pantayan ang kanyang lakas. Dalawang mahusay na master ang nagkita sa himpapawid, pagkatapos ay nagbanggaan. At sa wakas, nagkaroon ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Bago ang pagsabog, tila tumahimik ang buong mundo, at sa sumunod na sandali, bigla itong sumabog. Boom! Isang malakas na ingay, nanginginig sa lupa, kumalat, hindi ko alam kung ilang milya ang layo. Ha! Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na malalakas na lalaki ay sunod-sunod na nagulat at hindi nila maiwasang tumingin sa direksyong ito, lalo na ang maraming malalakas na lalaki sa Thalho. Naramdaman nilang may mali sa unang pagkakataon, at ang lugar na gumawa ng paggalaw ay ang pag-urong ni Zhou Ming, halatang may problema doon. Ang pinuno ng Taiman ng sekta ng Thalho, nakasimangot, isang pahiwatig ng nagbabantang premonition ang lumitaw sa kanyang puso, at agad na ipinadala ang kanyang makapangyarihang mga tauhan upang mag-imbestiga. Para naman sa Zayan City, nagulat din ang City Lord ng Zayan City. Tumingin siya sa gilid na gumagawa ng malalaking paggalaw. Iyon ang layunin ng misyon ng kanyang anak na babae. Ano ang nangyari sa gayong malaking kilusan? Ang Panginoon ng lungsod ng Zayan City ay nagpadala din ng mga master kaagad upang mag-imbestiga. Kabanata 2316. Sa sandaling ito, ang mga kalaban, sina Zi Shengyang at Chen-Lei, ay nakaramdam ng isang malaking puwersa na dumarating ng sabay, hindi na sila makatayo, at lahat sila ay umalis at lumipad palabas. Puff puff, halos sabay na umubo ng dugo sa hangin sina Chen-Lei at Zi Shengyang, pareho silang nabigla sa malakas na lakas ng pag-atake ng isa't isa. Sa katunayan, si Zi Shengyang ay pinunasan ng ilaw ng daliri, at ang kalahati ng kanyang balikat ay naputol, at nagkaroon ng pagdurugo ng dugo. Si Chen-Lei ay malubhang nasugatan din. May malinaw na marka ng palad sa kanyang dibdib. Ang palad na ito ay halos manginig ang kanyang mga laman loob bilang alabok. Kaya lang, ang pisikal na depensa ni Chen-Lei ay malayo sa average na lakas kahit na siya ay dumanas ng isang kakilakilabot na palad mula kay Zi Shengyang, siya ay bahagyang nasugatan, hindi kasing seryoso ng inaakala ni Zi Shengyang. Sa sandaling ito, isang pilak na liwanag, tulad ng isang kidlat, ang tumama sa puso ni Chen-Lei. Ang bilis ay kamangha-mangha at nagdulot ng malaking banta kay Chen-Lei. Si Chen-Lei ay nag-aatubili na umiwas sa mahalagang punto, ngunit ang kanyang balikat ay nataman pa rin ng pilak na ilaw na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga butas ng dugo, sa harap at likod, maliwanag. Ang pilak na ilaw na ito ay ipinadala ni Senior Brother Zhao Ruiswang mula sa Zi Shengyang, gayunpaman, kahit na si Chen-Lei ay nasugatan. Ang kanyang reaksyon ay napakasensitibo pa rin, iniiwasan ng mga casualty, na nagdulot ng labis na panghihinayang kay Zhao Ruiswang. Lumipad pabalik si Zhao Rui dala ang Silver Short Spear, at muling inatake si Chen-Lei. Naghahanap ng kamatayan, galit na ngumuso si Chen-Lei at nakipagkamay. Tatlong fireball anteng-anteng ang tila magkakasunod na konektado, sumasabog patungo kay Zhao Rui. Boom! Ang unang anteng-anteng ng fireball ay direktang sumabog sa maikling Silver Spear,
at pinasabog ang maikling silver spear sa hangin. Ang dalawa pang anteng-anteng ng bowl ang apoy ay parang dalawang malalaking bowl ang apoy, na may hindi mapigil ang lakas, malakas na binangga ni Shuang si Zhao Rui. Naramdaman ni Zhao Rui Shuang ang panganib at gusto niyang iwasan ito, ngunit huli na ang oras. Sa kritikal na sandali, biglang bumilis ang dalawang anteng-anteng ng bowl ang apoy at pagkatapos ay nagbanggaan, na nagdulot ng isang makabasag lupa na pagsabog. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, si Zhao Rui Shuang ay agad na nilamon ng dagat ng apoy. Sa susunod na sandali, sa dagat ng apoy, ang malungkot na sigaw ni Zhao Rui Shuang ay tumunog. May nakita akong katawan na pilit na nagpupumiglas sa apoy. Ang kapangyarihan ng alindog na ito ng pabilog na apoy ay maaaring makasakit kay Lin Moxun, hindi pa banggitin na mas mababa sa Zhao Rui Shuang ni Lin Moxun. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Zhao Rui Shuang ay nababalot ng apoy, at ang kalasag ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nilamon ng liwanag ng apoy. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nasunog na itim, at ilang mga lugar ang nasunog, na nagpapakita ng makapal na buto. Kuya Senior, nang makita ito ni Zi Shengyang, nagalit siya, at sumugod, sinusubukang iligtas si Zhao Rui Shuang. Gayunpaman, sa sandaling sumugod siya sa dagat ng apoy, agad siyang nagulat. Mabilis na kumalat sa kanya ang apoy sa dagat ng apoy. Hindi mabilang na apoy ang gumamit ng kanyang Guardian Purple Chi bilang panggatong, at ang kanyang kapangyarihan ng apoy ay tumaas ng husto. Sabay sunugin siya. Si Zi Shengyang, tulad ng kuryente, ay agad na tumakbo palabas sa lugar na sakop ng dagat ng apoy, at sabay na pinutol ang lilang hangin sa labas ng kanyang katawan. Napatay nito ang nagngangalit na apoy na kumalat sa kanya, ngunit ang kanyang paglilinang ay nawawala. Isang piraso. Matapos lumabas sa dagat ng apoy, nakita ni Zi Shengyang ang kanyang senior brother sa apoy, na unti-unting nagiging abo. Ang kapangyarihan ng anteng-anteng na ito ay nagpagulat kay Zi Shengyang. Shen Fan, sampein ka. Sa sandaling ito, lumingon si Zi Shengyang at tumingin kay Chen Lei, ang kanyang mga mata ay malupit na may malamig at layuning pumatay. Pagkatapos nito, muling bumangon sa langit si Zi Shengyang, itinaas ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang purple na octagonal na martilyo sa kanyang kamay, at marahas niyang itinulak ito pasulong. Makikita na ang purple octagonal hammer ay naglalabas ng lilang banal na liwanag, nagiging mga alon, kumakalat palabas, sinisira ang mundo, at ang kapangyarihan nito ay nakakagulat. Ito ang pinakamalakas na espiritual na fragment sa mga kamay ni Zi Shengyang, na nakuha mula sa banal na lupain ng Royal Inheritance, at naging isang mamamatay tao sa mga kamay ni Zi Shengyang. Makikita na sa pagindayog ng Purple Octagonal Hammer, naging Jedi ang lugar na ito, at sa ilalim ng Purple Light, naging abo ang lahat. Ang pagbabago mula sa purple na martilyo ay bumalot kay Chen Lei, na hindi nag-iwan ng paraan para mabuhay si Chen Lei. Sa oras na ito, hindi na nang ahas si Chen Lei na magtago, at ang Sky Swallowing Bowl ay isinakripisyo at isinabot sa itaas ng kanyang ulo. Ang bibig ng Swallowing Vessel ay nakaturo pababa, at ang hindi mabilang na mahahalagang ilaw ay nahulog, na ginawa itong isang hugis mangkok na kalasag, na mahigpit na nagpo-protekta sa kanya. Boom! Nagkaroon ng mahinang tunog, at ang liwanag mula sa purple na martilyo ay direktang nagpatamba kay Chen Lei na lumilipad, pakiramdam na parang madudurog ang kanyang mga buto. Kahit na may proteksyon ng Sky Swallowing Bowl, ang lakas ng martilyo na ito ay pambihira pa rin. Muling sumigaw ang Purple Sacred Yang, at muling kumaway ang purple na martilyo sa kanyang kamay. Ilang sandali, ang mga lilang ripple ay lumabas mula sa Treasure Hammer, hindi mapigilan, sinira ang lahat, at muling sumabog kay Chen Lei. Nanliit ang mga mata ni Chen Lei. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang Thunder God Lotus Scepter sa kanyang kamay, at sa isang marahas na alon, isang malaking electric light ang sumabog patungo sa Purple Holy Sun. Sa sandaling kumislap ang ilaw ng kuryente, naramdaman ni Zi Shengyang na lubhang mapanganib at gustong iwasan ito. Gayunpaman, ang bilis ng electro-optical light ay napakabilis na hindi ito maiiwasan. Ang purple na electric light ay naging electric dragon, at tumama ng malakas sa purple octagonal hammer. Pagkaraan ng ilang sandali, ang purple octagonal hammer ay napuno ng electric light,
at mabilis na kumalat sa Purple Holy Sun. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Ze Shengyang ay natatakpan din ng walang katapusang mga ilaw ng kuryente, at sila ay sumabog ng sunod-sunod. Isang nakakasilaw na liwanag ang tumaas, na agad na naging sanhi ng paglipad ni Ze Shengyang ng paalang. Yung purple hammer sa kamay niya, hindi ko na nahawakan at nahulog. Hindi nagatubili si Chen Lei na iwagayway muli ang Divine Lotus Scepter, sunod-sunod na may mga dekoryenteng ilaw, na patuloy na naghihiwa patungo sa Purple Saint Sun. Mula sa katawan ni Ze Shengyang, sunod-sunod na espiritong baras ang lumipad palabas, na humaharang sa halos walang katapusang electric light. Gayunpaman, ang electric light na ipinadala ni Chen Lei ay napakalakas, na sumisira sa sunod-sunod na espiritual na baras, at pagkatapos ay sinisira ang katawan ni Ze Shengyang. Sa wakas, tumili si Ze Shengyang at diretsyong hiniwa sa coke. Gayunpaman, hindi pa rin huminto si Chen Lei, at nawala ang huling kuha ng liwanag. Ang coke na ito ay nagkapira-piraso din, naging itim na usok, at tuluyang naglaho sa hangin. Bumagsak ang isang henerasyon ng Changzhou, Ze Shengyang, na kilala bilang numero 1 Young Master ng Xi'an City. Sa oras na ito, si Chen Lei ay nasa dulo ng palaso, na may putok, at nakaupo sa lupa, hindi na makatayo. Nagkatinginan sina Shou Shouya at Ding Yu, at walang pag-aalinlangan, lumipad sila patungo kay Chen Lei, na halos pagod na pagod. Sa sandaling ito, sumigaw sina Chiyon at Liu Weizo, binati sina Shou Shouya at Ding Yu, at nakipag-away kina Shou Shouya at Ding Yu. Sa oras na ito, si Chen Lei, na nakaupo sa kagubatan ng kawayan ng Lingyo, ay hindi pinansin ang labanan sa labas, at pinatakbo ang mga bituin upang magsanay ng pamamaraan ng Qi upang maibalik ang paglilinang. Para naman kina Shou Shouya at Ding Yu, nang makita ang eksenang ito, lalo silang nabalisa. Sinubukan nilang lahat ang kanilang makakaya na supilan ng mahigpit sina Chiyun at Liu Weizo. Kabanata 2317, Bambuling Yoxian. Sa sandaling ito, alam ni na Shou Shouya at Ding Yu na sa oras na ito, kung hindi papatayin si Chen Lei, mawawala sa kanila ang kanilang huling pagkakataon, at kapag nakabawi na si Chen Lei, hindi na sila magkakaroon ng paraan upang mabuhay. Sa ganoong sitwasyon, desperado sina Shou Shouya at Ding Yu. Ang iba't ibang mga lihim na pamamaraan, espiritual na ingat, at bawal na tableta ay karaniwang ginagamit. Sa loob ng ilang panahon, ang kanilang lakas ay naging tunay na kamangha-mangha, at muli silang lumaban. Chiyon at Liu Weizo. Sina Chiyon at Liu Weizo ay isang henerasyon ng kababaihan. Bagamat gusto nilang ipagtanggol si Chen Lei, hindi sila kalaban sa harap ng desperadong Shou Shouya at Ding Yu. Hoy! Sinaksak at pinilit ni Ding Yayi na umatras si Liu Chenzo, at pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, inatake at pinatay niya si Chen Lei. Nagulat si Liu Chenzo at mabilis na nag-react, dinurog ang Qingming sword sa kanyang kamay, hinabol si Ding Yu para pigilan si Ding Yu. Kaya lang ngayon ay determinado si Ding Yu na patayin si Chen Lei. Hindi alintana ang pagkamatay ni Liu Weizo sa kanyang likuran, kahit na siya ay malubhang nasugatan ni Liu Weizo, kailangan muna niyang patayin si Chen Lei. Napakabilis ni Ding Yu, sa isang iglap, inatake niya si Chen Lei. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay lumabas sa butas na parang makamandag na dragon. Tinusok niya ng baril ang lalamunan ni Chen Lei, mabilis at tumpak. Sa sandaling ito, si Chen Lei, na nakaupong naka-crossleg, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, iwinagayway ang kanyang kamay, at isang lilang liwanag ang bumungad kay Ding Yu. Ang lilang liwanag na ito, na napakalakas, ay direktang tumama sa mahabang hawakan ng sibat ni Ding Yu, at ilang sandali, ang hawakan na ito ay isang mahabang sibat, at bawat pulgada ay nabasag. Pagkatapos, ang lilang liwanag na ito ay tumama sa katawan ni Ding Yu. Sumigaw si Ding Yu at direktang sumabog. Ang mga buto na puti ng nyebe at malalaking mantsa ng dugo ay lumipad, at ang Diyos ng buong tao ay nawasak. Ang eksenang ito ay agad na nakita ni Liu Chenzo. Tumingin si Liu Chenzo kay Chen Lei at sinabing, "Chen Fan, ayos ka lang." Sa oras na ito, si Chen Lei ay may hawak na purple octagonal hammer, na mahinang nahulog. Ngayon lang, si Chen Lei na ang gumamit ng huling kaunting lakas para durugan ang purple octagonal hammer na binitawan ni Ze Shengyang,
na ikinamatay ni Ding Yu gamit ang isang martilyo. Ang purple octagonal hammer na ito ay nakuha ni Zi Shengyang mula sa The True Royal Inheritance Holy Land. Napakalakas ng martilyo na ito. Matapos patayin si Zi Shengyang, kinuha ni Chen Lei ang martilyo na ito. Natuklasan niya na ang mahalagang martilyo na ito ay ganap na maipapakita ang malupit na kapangyarihan ng laman. Ang martilyo kanina ay hindi man lang gumamit ng kapangyarihan ni Chen Lei. Umasa lamang ito sa kapangyarihan ng laman para patayin si Ding Yu. Gayunpaman, ngayon si Chen Lei ay isang tunay na magnanakaw na pumupunta sa gusali upang lisanin, at hindi niya magagamit ang kahit kaunting lakas. Umiling si Chen Lei at sumenyas na ayos lang siya, pagkatapos ay muling pinatakbo ang pamamaraan ng Qi sa mga bituin, nagmamadaling bumawi. At nakita ni Liu Chenzo na okay na si Chen Lei, kaya agad siyang tumalikod at humarap kay Shosho Uya kay Chiyon. Nagulat si Shosho Uya sa oras na ito, nang makitang si Ding Yu ay binugbog ni Chen Lei sa isang ambon, at siya mismo ay nasalikop ni na Chiyon at Liu Weizo, ganap na nawalan ng pagkakataon na patayin si Chen Lei. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Shosho Uya at biglang sumabog na may malakas na puwersa ng pag-atake, niyugyug si na Chiyon at Liu Weizo pabalik. Pagkatapos ay tumalikod si Shosho Uya at tumakbo palayo. Nang makita si Shosho Uya na tumatakbo palayo, hindi sila hinabol ni na Chiyon at Liu Weizo, dahil alam nila na ang bilis ng pagtakas ni Shosho Uya ay halatang gumagamit ng lihim na pamamaraan, at hindi sila makahabol. Tsaka andito pa si Chen Lei, nag-aalala rin sila sa paggaling. Matapos tumakas si Shosho Uya, tumingin siya pabalik kay Chen Lei at sa iba pa, at malakas na sinabi, si Chiyon, Liu Weizu, Chen Fan, Shosho Uya ay tiyak na ipaghihiganti ang puot na ito. Maghintay. Pagkatapos magsalita, lumipad muli si Shosho Uya at lumipad palayo. Sa oras na ito, si Chen Lei ay nasa Linggayo Bamboo Forest, at ang kanyang paglilinang ay mabilis na bumabawi. Hindi nagtagal, nakabawi ito ng humigit kumulang 40% hanggang 50% na hindi nakaapekto sa mga aksyon nito. Pagkatapos nito, binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata, tumingin kina Liu Weizo at Chiyon, at sinabing, napakadelikado dito. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ngayon lang, ang malaking kilusan na dulot ng pakikipaglaban niya kay Zi Shengyang ay tiyak na makakaakit ng investigasyon ni Thalho. Natatakot ako na papunta na sila. Ang tatlong ito, lalo na si Chen Lei, ay malayo pa rin sa kanilang rurok. Ngunit, paano ang espiritual na Jade Bamboo Forest na ito? Tiningnan ni na Liu Weizo at Chiyon ang spiritual Jade Bamboo Forest na ito, na ayaw sumuko. Ito ay tiyak na isang treasure forest. Sa sandaling mahulog sila sa mga kamay ng kultong Thalho, sila ay labis na ayaw. Tiningnan ni Chen Lei ang spiritual Jade Bamboo Forest na ito, at ayaw ding sumuko ng ganito. Sinubukan niyang wasakin ang Qingyang Immortal Palace para makita kung nilalagay niya itong spiritual Jade Bamboo Forest sa Qingyang Immortal Palace. Ikanaway ni Chen Lei ang kanyang kamay, ngunit hindi niya inaasahan na ang karamihan sa Linggayo Bamboo Forest ay talagang pag-aari ng Qingyang Immortal Palace. Ang Qingyang Immortal Palace na nasa kamay ni Chen Lei ay parehong Cave Mansion at Cave Heaven Treasure. May magagandang pinanggalingan. Mayaman ang diwa ng diwata sa loob. Sa mababang kaharian, si Chen Lei ay gagamit ng hindi mabilang na mahahalagang likas na materyales sa ibabang kaharian. Ang mga kayamanan ng lupa ay inilipat lahat sa maliit na mundo ng Qingyang Immortal Palace. Ang maliit na mundong ito ay espesyal na ginagamit upang linangin ang iba't ibang elixir, espiritual na damo, espiritual na prutas at iba pa. Sa sandaling ito, ikanaway ni Chen Lei ang kanyang kamay at inilagay ang piraso ng espiritual na jade na kagubatan ng kawayan sa Qingyang Immortal Palace. Hindi niya inaasahan na talagang nagtagumpay siya. Sa oras na ito, sinisiyasat ni Chen Lei ang Qingyang Immortal Palace at nalaman na sa isang clearing sa Qingyang Immortal Palace, isang kagubatan ng espiritual na jade at kawayan, na nakaugat sa isang clearing ay parang isang magandang jade, ang hangin ay natatakpan, ambon na papalibutan ng ang diwata, ito ay lumakas ng husto, at ito ay medyo mas malakas kaysa dito. Alam ni Chen Lei na ang paglaki ng Jade Bamboo Forest na ito ay may mahigpit na pangangailangan para sa kapaligiran, kaya napakabihirang at mahirap na matagumpay na mag-transplant.
Ngunit hindi niya inaasahan na ang Qingyang Immortal Palace ay talagang angkop para sa paglaki ng Linggayo Bamboo Forest. At ang Linggayo Bamboo Forest ay napakakaiba, kahit na sa Qingyang Immortal Palace, maaari mong lampasan ang maraming mga paghihigpit sa Qingyang Immortal Palace, makuha at pinuhin ang espiritual na enerhiya sa gitna ng kawalan, at iimbak ito sa Linggayo Bamboo Forest. Sa kasong ito ay katumbas ni Chenlei na may dalang piraso ng Cultivation Holy Land. Ang mga benepisyo sa kanya ay maliwanag. Susunod, natuklasan ni Chenlei na ang Spiritual Jade Bamboo Forest na ito ay talagang may evolutionary trend sa Qingyang Immortal Palace, at maaaring maging isang tunay na Spiritual Jade Bamboo sa hinaharap. Siyempre, kung gusto mong maging isang tunay na Spiritual Jade Fairy Bamboo, hindi mo alam kung ilang 10,000 taon ang gugugol bago ito maging posible. Gayunpaman, kapag ito ay talagang naging isang piraso ng Spiritual Jade Fairy Bamboo, ang mga benepisyo para kay Chenlei ay magiging napakalaki. Si Chenlei ay lubos na nasisiyahan, habang nakita ni Liu Weizu at Qiyon ang espiritual na Jade Bamboo Forest na naglaho. Sila ay natigilan, at naguguluhan na nagtanong, Chen Fan, itong espiritual na Jade Bamboo Forest, paano mo ito nagawa? Nakarating na ba, Panipi? Alam ni Liu Chenzo at Qiyon na ang pagkawala ng Linggayo Bamboo Forest ay may kinalaman kay Chenlei. Sinabi ni Chenlei, hindi ngayon ang oras para magpaliwanag. Pag may time ako, ipapaliwanag ko ulit sayo. Pagkatapos magsalita, hinailan ni Chenlei sina Liu Chenzo at Qiyon, at mabilis na umalis, malayo sa lugar na ito ng tama at mali. Kabanata 2318 Retreat. Hindi nagtagal pagkaalis ni Chenlei, Liu Weizu at Qiyon, dumating dito ang malakas na lalaking ipinadala ng sekta ng Thalho. Ang malakas na tao sa Thalho ay sumugod sa lugar na ito. Matapos makita ang sitwasyon dito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, at pagkatapos ay agad niyang iniulat ang sitwasyon sa Thalho Rudder Master. Matapos matanggap ang balita, ang pinuno ng timer ng sekta ng Thalho ay naging itim sa harap niya, at ang kanyang mukha ay mahirap makita ang sukdulan. Ang pinakamahalagang isla sa gitna ng lawa ay isang patch ng Jade Bamboo Forest, na natuklasan nila ng hindi sinasadya. Dahil ang bahaging ito ng Spiritual Jade Bamboo Forest ay masyadong mahalaga, inayos ng Thalho Rudder na gumaling si Zhou-Ming doon. Ang tunay niyang layunin ay hayaang pagalingin ni Zhou-Ming ang kanyang mga sugat, at ang isa pang layunin ay hayaang bantayan ni Zhou-Ming ang isang bahagi ng Spiritual Jade Bamboo Forest, na siyang magiging tunay na pagtaas ng Zion Sub-Rudder. Gayunpaman, ngayon, hindi lamang si Zhou-Ming ang nawala, ngunit maging ang Spiritual Jade Bamboo Forest ay nawala ng walang bakas. Ang suntok sa timer ng sekta ng Thalho ay talagang napakalakas. Tingnan mo ako, ano ang nangyari at sino ang gumawa nito? Galit na sabi ni Thalho Master Fenrudo, kahit anong presyo ang ibinayad, kailangan pa rin niyang alamin. Habang ang pinuno ng timer ng kultong Thalho ay nagpadala ng malalakas upang mag-imbestiga, ang malakas na ipinadala ng Panginoon ng lungsod ng Zion ay sumugod din dito upang hanapin ang kanyang anak na babae. Kaya lang sumugod din sa ere ang malakas na lalaki sa Zion City, pero nakasalubong niya ang malakas na lalaki sa Thalho. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa huli, nasugatan ang magkabilang panig. Sa huli, lahat sila ay umatras. Sa panahong ito, natagpuan ni Chenlei, Qiyon, at Liu Weizu ang isang medyo tagong lugar. Pagkatapos, nagsimulang gumaling sina Chenlei, Qiyon, at Liu Weizu mula sa kanilang mga pinsala at cultivation. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling lahat sina Chenlei, Qiyon, at Liu Weizu tulad ng dati, at pagkatapos ay lumabas upang magtanong tungkol sa balita. Ang impormasyong nakuha sa pamamagitan ng pagtatanong ay nagpagalit kay Qiyon, Liu Weizu, at Chenlei. Sa oras na ito, maraming excitement sa labas, na sinasabing pinatay ni Chen Fan sina Zhou-Ming, Zishengyang, at Ding Yu, at nagdala siya ng maraming kayamanan. Ang balitang ito ay ibinunyag ni Xu Shouya, at may mga larawan pa ng pagpatay ni Chen Fan kina Zhou-Ming at Zishengyang. Nang lumaban si Chenlei kina Zhou-Ming at Zishengyang, lihim na naitala ni Xu Shouya ang mga eksena ng labanan gamit ang anino na bato, lalo na ang bahagi kung saan pinatay ni Chenlei sina Zhou-Ming at Zishengyang. Napakalinaw ng record.
Agad na kumalat ang video ng laban na ito. Masasabing nagdulot ito ng maraming gulo para kay Chen Lei. Ngayon, ang Rudder sub-Rudder na si Thalho ay naglabas ng utos ng pagpatay, na nagliliste kay Chen Fan bilang unang target sa pangangaso, upang tugisin si Chen Fan sa lahat ng mga gastos. Para sa Zion Sect, si Chen Fan ay nakalista din bilang numero 1 target na pumatay. Hindi mabilang na mga master sa Zion Sect ang ipinadala upang hanapin ang mga bakas ni Chen Lei at patayin si Chen Lei. Sa Zion City, nakatanggap din ang head coach ng Zion City ng balita na namatay ang kanyang anak sa mga kamay ni Chen Fan. Nagpadala siya ng malaking bilang ng mga tropa upang hanapin ang kinaroroonan ni Chen Lei, at gusto niyang patayin kaagad si Chen Lei. Masasabing ngayon sa lugar na ito, maraming malalaking puwersa ang naghahanap ng bakas ni Chen Lei at gustong patayin si Chen Lei. Chen Fan, ano ang susunod mong plano? Nang makita ang sitwasyong ito, labis na nag-alala sina Chi Yun at Liu Chenzo at nagtanong kay Chen Lei. Walang pakialam si Chen Lei sa ganoong sitwasyon. Sa lower realm, naranasan niya ito noong ito ay 1,000 beses na mas mapanganib kaysa sa sitwasyong ito. Walang nakakatakot. Wala kang pakialam sa akin, Chi Yun, ang iyong ama ay labis na nag-aalala sa iyo. Nagpadala siya ng ilang makapangyarihang tao upang hanapin ang iyong kinaroroonan. Kailangan mong bumalik. Para sa akin, kailangan kong maghanap ng lugar upang magsanay ng paglilinang para sa isang yugto ng panahon upang madagdagan ang aking lakas at takot sa lahat. Pagkatapos ng mga tao, lilito silang muli. Panipi. Sabi ni Chen Lei kay Shang Chi-yun. Sa wakas, hiniling ni Chen Lei sina Chi-yun at Liu Weizo na umalis. Una, napakadelikado sa kanya ngayon. Pangalawa, tinanong ni Chen Lei sina Chi-yun at Liu Weizo na tulungan siyang malaman ang tungkol kay Shosho-uya. Anyway, itong Chen Lei Shosho-uya na ito ay pupugutan din ng ulo. Sa wakas, umalis sina Chi-yun at Liu Chenzo at bumalik sa Zion City, habang si Chen Lei ay nakahanap ng lambak at agad na nagsimulang umatras. Matapos matuklasan ni Chen Lei ang nakatagong kuweba sa lambak na ito, nagsimula siyang magtanim. Ang dahilan kung bakit gusto niyang umatras ay dahil sa oras na ito, may ilang puwersa na naghahanap sa kanya at gustong patayin siya ng mabilis, at si Chen Lei ay natural na ayaw siyang patayin, kaya natural na gusto niyang lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya kumpiyansa na makakaligtas siya sa ilalim ng pagkubkob ng ilang tropa, kaya kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas. Sa orihinal, mahirap para sa lakas ni Chen Lei na makapasok sa susunod na antas sa maikling panahon, ngunit sa pagkakataong ito ay nakakuha siya ng isang buong piraso ng Spiritual Jade Bamboo Forest, ngunit ito ay naiiba. Gamit ang espiritual na enerhiya sa Spiritual Jade Bamboo Forest, ganap niyang nagawang makalusot muli sa kaharian sa maikling panahon. Hanggat maaari siyang makalusot sa isa o dalawa pang kaharian, hindi natatakot si Chen Lei sa pagkubkob at pagsupil ng lahat ng puwersa, at maaaring magpakita ng hayagan. Sa kuweba, sinimulan ni Chen Lei na suriin ang trepeo. Sa pagkakataong ito, pinugutan ni Chen Lei ng ulo sina Zhou Ming at Zi Shengyang. Ang storage ring ng dalawang taong ito ay nahulog sa mga kamay ni Chen Lei. Zhou Ming man o Zi Shengyang, lahat sila ay bihirang master, at ang mga trepeo sa kanilang mga kamay ay talagang napakahalaga at bihira. Oo naman, ang bawat kayamanan sa mga storage ring ni Zhou Ming at Zi Shengyang ay mga katangi-tanging bagay, na nagpayaman kay Chen Lei. Ang dalawang pinakamahalagang bagay ay dalawang ehersisyo, ang isa ay ang Black Sun Outian Art na isinagawa ni Zhou Ming. Ang Black Sun Outian Art na ito ay isang kumpletong set ng mana, kabilang ang mga diskarte sa pagpino, mga kasanayan sa martial, mga ipinagbabawal na diskarte, at iba pa, ay nasa parehong linya. Kung ipagpatuloy ang ganitong hanay ng mga pagsasanay, maging ang siyam na banal na pintuan ay magiging sakam. Sa storage ring ni Zi Shengyang, natuklasan ni Chen Lei ang Purple Dong Lei Chi Refining Technique. Ang Purple Dong Lei Chi na ito na nagpapadalisay sa Chi Technique, bagamat sa mga tuntunin ng kumpletong pamana, ay hindi kasing ganda ng Black Sun Outian Ju, dahil wala itong tagmang martial arts, ipinagbabawal na diskarte, at iba pa, ngunit sa antas ng pagpino ng Chi Technique, kahit na nalampasan ang The Black Sun Outian Art ay masasabing isang top-notch aura technique.
Ang Black Sun Out Yanju at Purple Chi Dong Lei Chi Technique ay masasabing pinakamalaking tagumpay ni Chen Lei. Sa pag-address, sinimulan ni Chen Lei na pag-aralan ang Black Sun Out Yanju at ang Dong Lei Purple Chi na pamamaraan sa pagpino. Curious lang siya, gustong matuto, at hindi pa handang magsanay ng cultivation. Gayunpaman, nang magsaliksik siya, kakaibang natuklasan niya na nagawa niyang isagawa ang dalawang pagsasanay na ito sa paglilinang, at pareho ang mga ito ay maaaring ganap na maisama sa pamamaraan ng enerhiya ng mga bituin. Wala pa akong narinig na sinuman na maaaring magsanay ng tatlong uri ng mga diskarte sa Qi sa parehong oras. Labis na nagulat si Chen Lei, nag-aalala na baka may problema siya, at maingat na pinagmasdan ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sa huli, natuklasan ni Chen Lei na sinasanay niya ang tatlong Qi technique na ito, at hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang pangunahing dahilan ay ang Source Sutra na nakuha niya sa mababang kaharian ay may papel. 2319. Matagal na mula noong dumating si Chen Lei sa Central Realm. Sa mga taong ito, ang pag-unawa ni Chen Lei sa mga tuntunin ng Central Realm ay maaaring ituring na isang paunang pag-unawa. Sa panahong ito, hindi napansin ni Chen Lei ang mga pagbabago sa pinagmulan ng lahat ng bagay, ngunit ngayon ay natuklasan ni Chen Lei na ang pinagmulan ng lahat ng bagay ay unti-unting isinama sa ilang mga tuntunin ng gitnang mundo, tahimik, kahit si Chen Lei ay hindi ito napansin. Ngayon, habang pinag-aaralan ang Qi technique ng Black Sun Out Yanju at Zi Qi Dong Lei, natuklasan niya na ang origin of all things ay hindi sinasadyang umunlad hanggang sa puntong ito. Sa pinagmulan ng lahat ng bagay, si Chen Lei ang naging unang tao na nagsanay ng tatlong uri ng mga pamamaraan ng Qi ng sabay-sabay. Natuklasan ni Chen Lei sa oras na ito na nagsasanay siya ng tatlong uri ng mga diskarte sa espiritual na enerhiya, kung ito ay para sa bilis ng pagpino ng espiritu ng enerhiya, ang bilis ng pagbawi, o ang lakas, ito ay higit sa 3 beses na kasing simple ng pagkatapos ng pagsasanib ng ang pinagmula ng lahat ng bagay ay nagulat si Chen Lei sa kapangyarihan ng tatlong Qi technique na ito. Nararamdaman ni Chen Lei na ang pagsasama ng tatlong mga diskarte sa pagpino ng Qi na ito ay malamang na mas mahusay kaysa sa mga nangungunang diskarte sa pagpino ng Qi sa gitnang mundo. Sa sumunod na yugto ng panahon, ginugol ni Chen Lei ang lahat ng kanyang iniisip sa paglilinang. Ang espiritual na enerhiya sa lambak na ito ay hindi sapat upang suportahan ang paglilinang ni Chen Lei. Sa makatuwid, si Chen Lei ay hindi sumipsip ng espiritual na enerhiya sa Refining Valley, ngunit direktang kinuha ang espiritual na enerhiya sa Spirit Jade Bamboo Forest. Sa Lingayo Bamboo Forest, mayroong kahangahangang dami ng purong espiritual na enerhiya, na kinukuha at dinadalisay ni Chen Lei, at maaaring ipino sa sariling kapangyarihan ni Chen Lei nang hindi gumugugol ng masyadong maraming oras. Sa ganitong paraan, ang Yuan Dan sa katawan ni Chen Lei ay mabilis na lumawak, at sa wakas, sa katawan ni Chen Lei, ito ay parang isang tunay na bituin, na naglalabas ng nakakatakot na presyon. At ang Yuan Pill na ito, pagkatapos pagsamahin ang Proud Day Qi technique ng itim na araw at ang Purple Qi na pagpino ng Dong Lei Qi technique, ay naging medyo iba na rin. Sa Silver Shining Yuan Pill, mayroong hindi mabilang na mga itim na shell, na may mga purple rune upang bumuo ng isang mahiwagang hanay, perpektong pinaghalo sa malastar na si Yuan Dan. Ang pagsasanay sa paglilinang ni Chen Lei ay tumagal ng higit sa kalahating taon, at pagkatapos ng mahigit kalahating taon, ang paglilinang ni Chen Lei ay isang serye ng mga tagumpay, at sa wakas ay nakapasok sa ikapitong antas ng Yuan Dan Realm. Matapos makapasok sa ikapitong layer ng Yuan Dan Realm, pansamantalang tumigil si Chen Lei at hindi na nagdusa mula sa cultivation. Dahil ngayon, kailangan ni Chen Lei ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya para sa bawat level up. Kahit na ang espiritual na enerhiya na nakapaloob sa Spirit Jade Bamboo Forest ay hindi sapat upang suportahan ang tagumpay ni Chen Lei sa susunod na antas. Siyempre, maraming purong espiritual na enerhiya sa Spirit Jade Bamboo Forest, ngunit ayaw ni Chen Lei na maubos ang lahat ng espiritual na enerhiya sa Spirit Jade Bamboo Forest. Sa ganitong paraan, ito ay magiging sanhi ng hindi maibabalik na pinsala sa Espiritu Jade Bamboo Forest. Sa kasong ito, ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkawala. Nilalayon din ni Chen Lei na gawing Lingayo Fairy Bamboo ang Lingayo Bamboo Forest,
kaya naging imposible para sa kanya na mangisda. Matapos ihinto ang paglilinang, sinimulan ni Chen Lei na pinuhin ang kagandahan. Alam ni Chen Lei na sa sandaling umalis siya sa customs, haharapin niya ang pagtugis at pagkubkob ng tatlong pangunahing puwersa ng Thalho, ang commander ng hukbo ng Zion City, at ang Zion Sect. Maaari siyang tawaging isang universal na kaaway. Sa sandaling lumitaw siya, ito ay dapat na isang serye ng mga mabangis na labanan. Kahit na nakapasok na siya sa ikapitong antas ng Yuandan Realm sa cultivation, hindi siya maaaring maging walang ingat dahil madalas na pumapatay ng mga elepante ang mga langgam. Dapat siyang maging ganap na handa. Ang pinakamabilis na paraan upang mapataas ang lakas ng labanan ay magic. Hanggat may sapat na magic anteng-anteng sa kanyang kamay, pagkatapos ay maaari na lamang siyang pumili ng isang sekta. Masasabi ni Chen Lei na mayroon siyang malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng anteng-anteng na bola ng apoy. Kaya, bago umalis sa customs, nagpa siya si Chen Lei na maghanda ng higit pang mga mahiwagang anteng-anteng. Sa kuweba, sinimulan ni Chen Lei na pinuhin ang anteng-anteng na ito. Gumawa siya ng isang mahalagang tagumpay sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng mga paraan ng paggawa ng anteng-anteng na nakatala sa Zuanzhen Tulo, at ang Aklat ng 10,000 Talismans. Pambihira. Sa oras na ito, karamihan sa mga mahiwagang anteng-anteng na pinino ni Chen Lei ay ang pinakamahusay na pangatlong order at pangatlong order na mga anteng-anteng. Ang ganitong mga enchantment ay napakalakas, at masasabing maaari nilang banta ang powerhouse sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm. Sa katunayan, naperpekto din ni Chen Lei ang pang-4 na antas ng mababang antas na Magic Amulet. Ang mababang uri ng Magic Talisman na ito ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kabagsikan laban sa mga makapangyarihang tao sa ibaba ng ikatlong antas ng Nascent Soul Realm. Kaya lang, sa kasalukuyang antas ni Chen Lei, ang kahirapan sa pagpino sa Tier 4 na mga inferior charm ay napakahusay, at ang rate ng pagkabigo ay masyadong mataas. Nag-aksaya ito ng malaking halaga ng mga mahalagang materyales na nagpalungkot kay Chen Lei. Sa bandang huli, nakakuha lang din siya ng 10 pang-4 na grado na mababang uri ng mahika. Sa huli, hindi sinubukan ni Chen Lei na pinuhin ang Tier 4 na Magic Anteng-Anteng, dahil ang rate ng pagkabigo ay napakataas na nakaramdam siya ng labis na pagkadurog ng puso. Sa huli, itinuon ni Chen Lei ang kanyang enerhiya sa pagpino sa Tier 3 na top level at top level charms, at ang rate ng tagumpay ay kahanga-hanga. Sa huli, naubos ni Chen Lei ang halos lahat ng mga materyales na angkop para sa pagperpekto ng mahiwagang anteng-anteng sa kanyang kamay, kaya huminto siya. Sa huli, nakahinga ng maluwag si Chen Lei. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang alam lang niya, pagkatapos maubos ang cultivation, iinom siya ng pills para gumaling. Sa sandaling gumaling siya, agad niyang i-refine ang magic anteng-anteng hanggang sa maubos ang lahat ng materyales na angkop para sa pagpino. Sa pagkakataong ito si Chen Lei ay nakapagperpekto ng halos 1,000 anteng-anteng, na lahat ay nasa itaas na antas at nasa itaas na antas ng ikatlong antas na anteng-anteng. At ang alindog na ito ay hindi lamang isang alindog na pabilog na apoy. Siyempre, ang alindog ng fireball ay sumasakop sa isang malaking ulo. May mga 500 piraso. Ang natitira ay humigit kumulang 300 Ice Cone Charms, 100 Wind Blade Charms, at 5 humigit kumulang 10 Lightning Charms at ilang iba pang Experimental Vine Charms, Rock Charms, at iba pa. Ang isa pang uri ng mahiwagang anteng-anteng, ang isa ay batay sa mga materyales na nasa kamay ni Chen Lei, at ang isa pa ay ang kalooban ni Chen Lei. Ito ay masyadong nakakapagod upang maperpekto ang fireball alindog at ginagamit upang ayusin ang isip. Sa huli, ang resulta ay higit sa 1,000 mahiwagang anteng-anteng ng lahat ng uri. Sa sandaling ito, higit sa 1,000 mga mahiwagang anteng-anteng na ito ang nakasabit sa hangin, naglalabas ng iba't ibang mahahalagang ilaw, dahan-daang umiikot, na nagmumukhang lubhang kaakit-akit sa buong kuweba. Tiningnan ni Chen Lei ang mahiwagang enchantment na ito, at ang kanyang puso ay puno ng tagumpay. Sa pamamagitan ng mahiwagang alindog na ito, naniniwala siyang kaya niyang harapin ang anumang mapanganib na sitwasyon. Sa wakas, nakahanap si Chen Lei ng ilan pang espiritual na tungkod at pino ang mga ito bilang sandata ng katawan. Kabilang sa kanila,
Si Chen Lei ay lubos na nasisiyahan sa kalasag na nakuha niya mula kay Zhou Ming, ang tinatawag na Black Sun Shield, at ang Purple Octagonal Hammer na nakuha niya mula kay Zi Shenyang. Ang itim na tagapagtanggol ng araw na ito ay may walang kapares na kapangyarihan sa pagtatanggol, ngunit nang patayin ni Chen Lei si Zhou Ming ay umabot sa punto ng pagkahapo, hindi nabasag ang itim na tagapagtanggol ng araw na ito, at si Chen Lei ay pinugutan ng ulo. Ang Purple Octagonal Hammer sa kamay ni Zi Shenyang ay isang kumpletong pamatay na sandata, na may kakayahang gamitin ang pisikal na lakas ni Chen Lei sa sukdulan, at kahit na may isang tiyak na epekto sa pagpapahusay, kung ito ay na-infuse ng kapangyarihan ng tunay na tableta pagkatapos nito, ang kapangyarihan nito ay mas nakakatakot pa. Ang Octagonal Hammer na ito ay binigyang diin din ni Chen Lei, at ito ay naging isa sa kanyang mamamatay na katangian. Matapos makumplito ang lahat ng paghahanda, naramdaman ni Chen Lei na dapat niyang malampasan ang lahat ng hamon bago siya umalis. Pagkalabas ng gate, inalis ni Chen Lei ang kanyang mga espiritual na pag-iisip at nagsimulang magtanong tungkol sa katalinuhan sa panahon ng retreat. Kabanata 2320. Dahil ngayon, sa Zion City, tunay na naganap ang infighting, at nabuo ang mga dibisyon. Sa Zion City, ang Deputy City Lord na si Xu Jiang at ang hepe ng militar na si Ding Jilong ay talagang nakatalikod. Nais nilang hanapin ang upuan ng Panginoon ng lungsod, ngunit sa huli ay nabigo. Ang kanyang mga inapo ay tumakas sa Zion City at nagbukas ng isa pang pinto. Pagkatapos ng gayong kaguluhan, bumagsak ang lakas ng Zion City, at sa pakikipaglaban sa Thalho, nahulog ito sa isang dahado. Hindi lamang iyon, ngayon, ang buong buffer zone ay ganap na nasakop ng Thalho sub-ruler, na maaaring magbanta sa natitirang mga prefecture sa Zion City anumang oras. Sa katunayan, ilang mga county ang pinatay ng mga alagad ng sekta ng Thalho. Galit na galit si Chen Lei kaya patuloy siyang naghahanap ng ibang tao para humingi ng impormasyon at makakuha ng mas detalyadong impormasyon. Ang pangunahing dahilan ng paghihimagsik sa pagitan ng Deputy City Lord na si Xu Jiang at ng Army Trainer na si Ding Jilong ay dahil gusto nilang makuha ang kinaroroonan ni Chen Fan mula kay Qi Yun, para mahuli niya si Chen Fan at makapaghiganti kay Ding Yu. Siyempre, ang tagahanga ni Xu Uya ay ang apoy. Kaya lang, mahal na mahal pa rin ng City Lord ng Zion City ang kanyang anak, at hindi niya ito ibinigay kina Ding Jilong at Xu Jiang. Bilang resulta, nagalit sina Ding Jilong at Xu Jiang, at sa galit, sila ay tunay na nagalit, rebelde. Isang malaking kawalan. Ding Jilong, Xu Jiang, lahat kayo ay may karapatang mamatay. Ang boses ni Chen Lei ay puno ng layuning pumatay. Kay Ding Jilong, Xu Jiang at ang iba pa, hindi niya pinansin ang buong sitwasyon at tinitingnan lamang niya ang kanyang sariling mga interes, na naging sanhi ng labis na pagkairita ng mga nilalang na iyon. Bilang resulta, nagpasya si Chen Lei na hayaan ang 2 taong ito na parusahan. Swish! Ilang figure ang biglang lumitaw at tumigil sa harap ni Chen Lei. Nang makita ito ni Chen Lei, napagtanto niya na ang mga figure na ito ang pinakamalakas sa Thalho. Ngayon, ang lugar kung saan matatagpuan ng Chen Lei ay kontrolado na ng Thalho. Sa sandaling lumitaw siya, natural siyang natuklasan ng mga Thalho, at agad siyang nagpadala ng malalakas na lalaki upang habulin at patayin si Chen Lei. Hindi isang araw o 2 para sa Thalho cultist na patayin si Chen Lei. Hindi siya sumusuko, hindi niya lang nahanap si Chen Lei. Ngayong nahanap na niya ang bakas ni Chen Lei, ayaw niyang maghintay kaagad. Chen Fan, pinadali mo kaming mahanap. Maraming makapangyarihang kulto ng Thalho ang nakapalibot kay Chen Lei. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay tumingin kay Chen Lei, ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay. Pinatay ni Chen Lei si Zhou Ming at lubos na nagalit ang Thalho Master na si Fenro. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng matatanda ng Thalho Fenro ay ipinadala upang habulin at patayin si Chen Lei. Sa katunayan, ang elder na ito ay hindi lamang isang elder sa Zion Sub-Brother, kundi isang malakas din na nagmula sa Sub-Brother. Sa loob ng ilang panahon, ang Zion Sub-Brother ay mabagal at nakatanggap ng parusa mula kay Xiang Feng. Gayunpaman, kahit na ito ay naparusahan, ang Zion City ay masasabing isang mahalagang node ng Thalho. Dapat itong manalo. Sa makatuwid, ang mataas na antas ng Thalho cult,
sa mga tuntunin ng napakahigpit na lakas tao, ay nagpadala ng ilang mas makapangyarihang tao upang suportahan ang Sub-Brother Zion. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga master ng nascent soul realm. Siyempre, sa ilang mga powerhouse na humabol kay Chenlei sa pagkakataong ito, walang mga masters ng nascent soul stage, masters ng nascent soul stage, at may mga mas mahalagang bagay na dapat gawin, hinahabol si Chenlei sa mga walang kabuluhang bagay, hindi pa karapat-dapat, ng mga master ng nascent soul realm ng personal. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang erehe na dumating upang habulin si Chenlei sa pagkakataong ito ay pambihira sa kanilang lakas. Lahat sila ay mga nangungunang master sa Yuan Dan realm. Sila ay ilang mga veterano sa paglilinang na nagsanay sa daan-daang libong taon. Tumingin si Chenlei sa mga matatandang ito at sinabing, "Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparekan, gawin mo na lang." Nag-set up siya ng isang nakamamatay na away kay Thalho na hindi malulutas. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagkikita, magkakaroon ng ikaw at ako, at hindi na kailangang pag-usapan. Ang mga matatandang lalaki sa Thalho cult ay hindi gaanong nagsalita, at sa parehong oras ay binaril at pinatay nila si Chenlei. Sinadya ni Chenlei na subukan ang kanyang lakas pagkatapos maglinang ng 3 uri ng pagsasanay sa Qi. Kaya naman, hindi niya iniwasan ang mga pag-atake ng mga matatandang ito at direktang pinilit sila. Boom boom! Ang katawan ni Chenlei ay napuno ng sobrang nakakatakot na pagbabago-bago ng aura. Ito ay kinunan ng palad, at ang alon ng hangin ay napakaganda at ang liwanag ay nakasisilaw. Ang mga matatandang ito na sumugod kay Chenlei ay parang isang malaking bundok ang lumilipad sa pangkalahatan, ang kapangyarihan ay nakakatakot. Boom, boom, boom. Ang mga matandang ito ay talagang binaril ni Chenlei gamit ang kanilang mga palad. Lahat sila ay nasa himpapawid, bumubulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig, lumilipad ng libu-libong milya, na nabasag ang ilang mga taluktok sa daan. Lupa. Ahem. Ang mga matatandang ito sa Thalho cult, pagkalapag, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Hindi sila naniniwala na mapipilitin sila ni Chenlei pabalik gamit ang isang palad, o kahit na masugitan sila ng seryoso. Ito ay kahanga-hanga. Ang mga puso ng ilang matatanda sa Thalho ay nayanig, at ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Chen Fan ay higit pa sa alam nila sa kanilang katalinuhan. Pinatay ni Chen Fan si Zhou Ning. Alam nila ang problemang ito. Gayunpaman, kung magsanib puwersa sila, madali rin nilang mapabagsak si Zhou Ning. Kung hindi, hindi sila pupunta para habulin si Chen Fan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang naitaboy sila ni Chen Fan sa isang galaw, at ang kanyang lakas ay nakakatakot. Nagagawang pilitin silang umatras sa ilang mga trick. Kabilang sa pinakamalakas sa Yuan Dan realm, imposibleng gawin ito ng sinuman. Kung gusto mong gawin ito, tanging ang malalakas sa Yuan Ying realm lang ang makakagawa nito. Gayunpaman, hindi kailanman maaaring maging malakas si Chen Fan sa nascent soul realm. Ito, ilang Thalho elder, ay napakalinaw, dahil si Chen Fan ay walang nakakatakot na pamimilit ng makapangyarihang nascent infant realm. Ang Chen Fan na ito ay talagang walang katulad na makasalanan, kung hindi, ang hakbang na ito ay imposible. Ilang matatandang lalaki ng sekta ng Thalho ang nagkaroon ng ganoong kasunduan sa isa't isa. Pagkatapos noon, muli silang nagsanib puwersa at pinatay si Chenlei. Bagamat napilitan si Chenlei na umatras sa isang galaw, ang Thalho elder na ito ay hindi sumuko sa intensyon na patayin si Chenlei. Dati, masyado silang pabaya. Ngayon, kung susubukan nila ang kanilang makakaya, hindi na sila muling lilito. Kasalukuyang sitwasyon. Kasabay nito, ang mga matatanda ng mga sektang Thalho na ito ay gumamit din ng mga diskarte sa pagbuo ng pag-atake ng labanan ng magkasama. Sa kanilang mga kamay na magkasama, ang kanilang lakas ay nadagdagan ng 12-dosenang beses. Naniniwala sila na talagang imposible para kay Chen Fan na mabuhay sa ilalim ng kanilang magkasanib na mga kamay. Hoy! 5 malamig na sinag, sa hindi kapani-paniwalang bilis, ang nakalusot sa mga paghihigpit sa espasyo, lumitaw sa harap ni Chenlei at gustong patayin si Chenlei. Ito ang epekto na nakamit ng ilang makapangyarihang Thalho cultist sa parehong oras, pagsira sa larangan ng digmaan. Pambihira ang kapangyarihan nito, at imposibleng pigilan ito.
Malas. Sa sandaling ito, biglang may itim na sun visor si Chenlei sa kanyang kamay, na hamarang sa kanya, nakatanggap ng 5 malamig na sinag, at pagkatapos, lumitaw ang isang lilang liwanag, patungo sa malakas ng 5 ereheng Diyos. Kunin mo. Ang mga lilang sinag ng liwanag na ito ay may kakilakilabot na pamimilit, tulad ng mga bituin na bumabagsak mula sa langit, na tumatawid sa katawan ng 5 makapangyarihang lalaking ito. Ang 5 malalakas na lalaki ng sekta ng Thalho, ang kanilang mga katawan ay agad na marahas na naging 5 grupo. Buong bumagsak ang ambon ng dugo.